Good morning. Nagising po tayo ng 6 o'clock at nagkape na rin tayo. And we are here at the lawn on Neva Beach, Honolulu, Hawaii. And we still have 17 days dito sa Honolulu bago tayo makauwi ng Pilipinas. Ilang araw na lang din, 17, 18, 19 or 20 days bago matapos ang ating countdown, 100-day countdown para sa aking 48th birthday. And kahapon, dinalaw ako ng mga estudyante ng mga tanglaw natin. Actually si Owen, si Maka, si Tina, at saka si Christine. And of course, we are being hosted by Kirsten dito sa kanilang napakagandang beach resort na kanilang bahay din. And yung dinner ay pinagluto tayo ng kanyang asawa ng chicken biryani. It was so tasty, wonderful. It reminds me ng original taste na galing nung una ko nakain ko sa Saudi Arabia. Sa araw na to, chillax lang tayo, pero sabi ni Sunny, nag-Sunny actually, na by 10 a.m. magkakaroon tayo ng house visit dahil kasi yung client natin hindi na makapag-drive kasi hindi na makapita. So we are going to go there and do some treatment, pillow treatment. At ngayon, while doing this vlog, parang gusto ko lang sabihin na nakakalungkot din pag malayo talaga. Mag-isa ka. Kahit hindi ka mag-isa, dahil kasi mga tao dito hindi naman nagtatagalog at di mo siya hindi lahat is maintindihan mo. Ang problema ko naman, pagdating na ng hapon, hindi ko na alam yung English. Parang nauubusan din ako ng English. Kaya, iba pa rin kung kasama mo yung mga kakilala at kaibigan mo o mahal mo sa buhay. At dyan naman sa Pilipinas, hindi dahil sa nandito ako, marami tayong pera. O niya sanang isipin na mapera tayo. At yun, bahala kayo. It's about you. Pero I have a right to say no to sa inyo, no? Hindi lahat pwede natin pagbigyan. Sana maisip nyo kung ano yung sakripisyo na ginagawa natin. Kasi pag ako nangailangan, hindi naman ako nakakaingi sa inyo na baka naman, palambing naman, no? Respeto lang naman tayo sa isa't isa. So, dito lang muna tayo at abangan nyo ang masusunod kong mga video. Bye-bye. Yan, oras natin ay 7:19 ng umaga. And then, may kwento ako. Hawak ko ang susi ng templo. Actually, kasi nung gabi ng 19th dito, graduation ceremony, nagkita ko si Tina na ano nga bang ginagawa niya. Nagbubukas siya ng wine. So, di ba yung wine may cork? So, ang ginagawa niya, pinupukpok niya sa baka mabasag. Sabi ko, Tina, meron akong susi. Meron akong keychain na merong cork, na pantanggal ng cork. So, pumunta ko dito sa kwarto, kinuha ko siya, and then, pagbalik ko sa kanila, nakabukas na at nag-inuman na. So, parang, okay, nalungkot ako. Hindi ko alam. So, alam ko, inilagay ko to sa bulsa ng aking pantalon. And then, the whole time ng ceremony, nasa bulsa ko siya. So, napakahalaga kasi ito ng susi kasi ito ng templo natin. And then, ito, itong keychain niya, ay binili ko pa sa Japan, sa may Mount Fuji, nung okay pa kami ng ex ko. So, naging remembrance siya, hindi ng asawa ko, kundi ng remembrance ko siya sa connection sa Mount Fuji. And then, the reason why, may dragon kasi siya. Awan ko kung nakikita niyo yung dragon. Nakikita niyo ba? Yan. So, dragon siya. And I love dragons po. No? At isa rin po akong draconic magician. So, anyway, yun. Ilang araw na. Ano bang araw na ngayon? 21. 19, 20, 21. So, buong maghapon, kahapon, I tried to look for it. Pero ayaw ko ipakita na naapektuhan ako. And this morning, ngayon, diba, parang galing tayo sa dagat. Nag-aayos ako ng mga gamit. And I pray to Diwatang Ananggolay. At iniisip ko kasi, baka mamaya may iba nang kumukuha ng templo natin.
And yes, worry ko yung lupa natin, yung templo natin na ma-desecrate kasi ang tagal natin wala doon. And then Lakay is sick, nasa Taguig. So I really pray na sana huwag niyang ipahintulot na mawala ang ating templo, na kunin ng ibang tao yung lupa natin doon. Although hindi naman nila makukuha yun. But then, yun nga, ma-desecrate. So ngal ako, no? Nagsasabi ako ng mga takot ko. Iniiwan ko sa mga diwata ang lahat ng takot ko. And then, habang nag-aayos ako ng damit, dahil kasi maliligo na sana ako. Maliligo tayo, good luck. Dahil kasi maganda tayo sa treatment natin mamayang alas 10. And you know what happened? Lumabas siya. Lumabas siya sa loob ng aking maleta kasama ng mga damit. Nakatambak siya doon. So, hindi ko alam paano nangyari yun. Dahil kasi alam ko, ibinulsa ko siya sa black pants ko na pamasok. Pero nakita ko siya sa ibang maleta. It's amazing. Sino ang hindi magtatapat sa diwata kung ang sagot ng mga diwata ay very instant at immediate? So, yun lang mga kalahi. Kung meron kayong pangangailangan, idulog lang natin sa diwata. Nagsabi kayo, wag masyadong demanding, no? Yung makikiusap kayo and then tell out kung bakit niyo siya kailangan. Alisin niyo yung takot ninyo. Kumbaga, ibigay niyo, sabihin niyo ang takot ninyo sa mga diwata kung bakit niyo kailangan, and the diwata will do the rest. So hanggang dito na lang muna. Mahaba pa ang araw. Oras natin ay 11:19 in the morning, and actually nasa ibang bahay kami. Nag-house call kami for house hilot cleansing dahil kasi yung pasyente namin dito ay almost 70 years old at nagkakaroon na siya ng problema ng eye vision, at saka nagkakaroon siya ng issues with the spirit entities na that he believed na nag-a-affect sa kanyang vision. And usually cancer survivor siya, wala na siyang cancer, pero ngayon parang ang iniisip niya ay meron siyang spirit entities na nagpapalabo ang kanyang mata. At nung ginawa natin ang tawas, no, meron ngang thought form na gumugulo sa kanya na parang ahas. And then when we inspect the house, meron isang closet na pagbukas namin, ang vision ay blood at mga ahas. So siguro mga hanggang 12 noon kami dito. Then 1 o'clock ibabalik kami sa Eva Beach para harapin ang bagong client. So see you around. Yan, oras natin ay 12:09 na ng tanghali at pabalik na kami sa Eva Beach para sa 12:30 client na food poison. So see you there. Ayan mga kalay, 2:47 mag-aalas 3 na ng hapon at inihintay ko ang isa pang client na actually magiging pangatlong client natin for a smoke para sa Luknit, no? Sa Luknit ritual divination. At dito titingnan natin kung ano ang maitutulong natin dahil kasi kanina ginawan din natin siya ng Luknit, ginawa natin siya ng tawa sa itlog, ginawan din natin siya ng tarot reading at hinilot din natin para maalis yung takot at pangamba niya sa pagkakaroon ng pag-lay off sa trabaho. Even dito sa Hawaii, may mga ganong eksena na mag-lay off, kumbaga mawawala ng trabaho, at yun ang pinag-aalala niya at iniyak niya kanina sa atin yung mga takot na nararamdaman niya dahil kasi parang nag-manifest siya sa pamagitan ng pagkakasakit ng tiyan na iniisip niya ay na food poison siya, pero pagdating sa eskwela, not sa eskwelahan, pagdating sa hospital walang nakita ang mga doktor na mali. So kinabitan lang siya ng device sa puso na parang dinidikit to check on her pulse rate, no? Dahil kasi nagpa-palpitate siya. So minomonitor yon. I don't know kung distant o kung ano mang gawain niya is na monitor siya. So may ganong eksena. So ngayon ay hinintay natin ang client natin. Hindi ko alam kung anong problema at gusto niyang silipin ang kanyang kapalaran sa pamagitan ng snake bone o ng Luknit. So I think may pumapasok na sasakyan, baka ito na siya. Tapusin lang natin pag-iyosi ko para makapagsimula na tayo. So yan mga kalay, katatapos lang natin ang huling client natin. Although ngayon naman ay maglalakad-lakad ako sa kalsada at mag-relax, no? Ilang araw na yata ako nandito, so I have to free my mind from this
Actually, hindi naman siya stressful, no? Relaxing naman siya. Pero ayaw ko kasi nalilimitahan lang ako sa isang lugar. Although bagong lugar ang mga nakikita ko dito, mga bahay, yung treatment area ko, tapos yung dagat. Pero ngayon, punta naman tayo sa kalsada, okay? So mula sa aking tinitirahan sa cottage, ay naglalakad tayo palabas. So bukas na bukas ang kanilang gate. Pero usually yung isang gate na yun, yung talagang labas. Oh, nakikita mo ba? Hindi mo yata nakikita. Pero dito ako maglalakad palabas. And then as I go out ng kalsada, I will turn right para makita ko yung pinakamalaking kalsada pa na palabas para magpasyal-pasyal, no? So here, we are going out of this room. Pero usually dito dapat talaga siya magdadaan. Pero ngayon kakaliwa ako at maglalakad. So see you soon. And here we go again. Nakabalik na tayo sa ating tirahan dito sa Hawaii, sa may Aero Beach, at naglalakad na akong papasok. So siguro tatapusin natin to sa may karagatan, okay? And nandito na tayo nakaupo sa ewan ko, sa upuan syempre, at nasa tapat na tayo ng dagat. Paglakad na tayo, nasa po, ano? So accomplishment report, naka-4 na kliyente tayo. Una, house call mga 10 a.m. at meron isang Japanese Hawaiian American na 70 years old tayong ginamot, at ginamot din natin kanyang bahay dahil doon nagkakaroon siya ng depression and anxiety. So tapos sinubukan natin bigyan ng relief yung mga symptoms niya na pangangate sa mata. And then we had this girl, nakalimutan ko yung pangalan niya, na umiiyak siya sa atin dahil kasi anxious siya dahil kasi malilay off siya sa June. But then I encouraged her to look at her abilities. Although nakakalungkot nga naman na for how many years siya nagtrabaho tapos mawawalan siya this coming June. Maaari ito ay epekto ng whatever the crisis na kinakaharap ng buong mundo sa langis. And then the next girl, she was a real estate. Parang naiinis siya dahil kasi may mga competitions. And then parang feeling niya hindi siya nagiging work at hindi siya nagiging productive. So I bring her back again to her own power. And last ay estudyante natin si Jessica, and she talks and we fix some aspect ng kanyang buhay na hindi pa natin nalinis during the class. And then that's it. Now tomorrow we are going to provide a hilot to the husband of verse 10. At hindi ko alam ang yung lumulutang na yun. May lumulutang mga kalay. Ewan ko kung nakikita nyo. But then yun nga. And then expect natin by 2 p.m. sabay ka manisani na merong client. And then that's it, no? So kita-kita na lang po bukas. Kung nagustuhan yung aking vlog, give me a thumbs up. At kung bago pa lang kayo nakapanood sa akin, consider subscribing para yun nga, mag-updated kayo. At para maging updated kayo, you have to hit that notification bell para sa tuwing mag-upload ako ay makikita ninyo. So hanggang sa muli, itong Apo Edman ng Kampong Antonio Saragama nagsasabing mayari na pag-asatin.